Bumana sa akin ang bilmo-konyon. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Kung di mahalata, siya ay nagpayabang. Nagme-menesitwa, daw siya sa alam. Wa ako ay umambay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa padadahapit na. Nang ako'y makaliga, di ko siya matagpuan. Pasay City ngayong gabi, kayo'y magkantahan. Western Night. Di ka marinig? Hindi ko marinig. Madana. Lumana ba? Di ka naman pinakamayan. Tingnan natin ang ingay niya, ha? Tingnan natin. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Para sa ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Para sa ito ba ang pinakamaingay? Ito ba ang pinakamaingay? Para dito na! Para dito na! Here we go! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Para sa ito ba ang pinakamaingay? Dalawa! Labing dalawa! Para sa madala sa Pasay City ang inyong lingkod, Andrew E. Pasay City, God bless! Thank you very much! His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pamumuhay, aliansa ng Tama si Andrew E. Ano ang sigaw? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-Pasay, mga taga-Metro Manila. At makikita po tayo na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsama po tayo at mga 2 oras itong speech ko. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at pinipilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. grabe! Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman pala, nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang records po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. O yung mga didilis din, bakit nawala? Masakit sa tenga ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po, bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Yes! Kung iisa-isahin po natin, kaya alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig nyo na yan, kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling,
ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayo mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan. Ganito ang pag-aalala sa taong bayan. Ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. At sabihan ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nainutok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagsiservisyo sa inyong lahat. Andyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakagandang naging performance na. Andyan din po at naging Secretary po ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Siya po, sa administrasyon ito, siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay ang nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman ninyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Benhur, ni Secretary Benhur, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA na ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't iba sila iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig niyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aming kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Uy, itanong niyo kung nasaan si Andyan din si Mayor Abalos, dati ng Mandaluyong, kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Oh, Andyan naman si Mayor Abby Binay. Thank you for watching, guys. Ay, grabe na kaso. Mayor Abby Binay na maraming dalang bala galing sa Makati. At sa po ay humawak ng Makati, yung pinakabayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto rin ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Ay vice mayor naman siya ng
Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagsiservisyo sa publiko. Hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhur Abalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tom Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay subulan ng mga gandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At ang problema lamang, pagka ito nasa mga pagsama-sama ng mga abogado, alam mo naman, magkasama po na lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan, na nagtatalo sila kung sino yung pinakamagaling na abogado. Yun lang naman ang problema. At sa panggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nanggaling. Lahat po natin. Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Edwin Pulpo naman na 11 million, ay siya'y lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu, kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Aimee ay, alam niyo naman siguro, si Imelda, 100% Waray po. At alam natin, baka hindi niyo po nalalaman, na ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo. Mga Ilonggo po. Sa Ilongga, ang kwarta, ginapili. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay magunlad. Hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na naman sabihin nila. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa matubong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libu-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman, at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa iligal na mga industriya tulad ng Pogo
na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, magkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nakaharap sa krisis. Magkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyong Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin pong inaayayahan ang mahal na